Arranged Marriage Gone Wrong. Written by Miss A. 3 taon. Yun ang tagal na tiniis ni Cindy Almeda sa layo. Sa video call, sa good morning at good night lang na mensahe. 3 taon niyang hinintay ang pagkakataong ito. At eto siya ngayon. Finally, nakauwi na rin ng Pilipinas. Mula pa sa eroplano ng US papuntang NAIA hanggang sa taxi papuntang Alabang ay napakalakas ng kabog ng dibdib niya. Hawak niyang isang maliit na blue velvet box sa bag niya. Isang custom-made na relo ang laman niyon. Regalo niya kay Brian dahil anniversary nila bukas. 3 taon na silang magkasintahan. Long distance pero buo pa rin. "Pakibilisan ng konti, Manong," sabi niya sa driver. "Susurpresahin ko kasi yung boyfriend ko. Hindi niya alam na ngayon ang uwi ko. Gusto ko makita yung reaksyon niya kapag bigla akong sumulpot." Napapangiting kwento ni Cindy sa taxi driver. 3 beses niyang inadjust ang plane ticket para lang makauwi nang hindi alam ni Brian. Pero sulit lahat kapag nakita niya ang gulat at saya sa mukha ng nobyo. 6:45 PM nang tumigil ng taxi sa tapat ng malaking gate. Mansion Castillo ang nakasulat sa itim na bakal. Sa likod ng gate ay may ilaw. Maraming ilaw. Music, tawanan, at mga tao. Nakaforma lahat. Napahinto sa Cindy. Manong, dito po ba talaga? Sa bahay ni Brian Castillo?" "Oo, miss. May event yata. Mukhang may party." Kinabahan siya. Party? Hindi naman sa kanya nabanggit ni Brian na may okasyon pala ngayon. Anibersaryo lang nila at simpleng salo-salo lang sana ang plano niya. Matapos magbayad ay binuhatan ni Cindy ang maliit na maleta at daladalang regalo. Pinakalma pa muna niya ang sarili bago dahan-dahang lumapit sa gate. Naisip niya na baka surprise din yun sa kanya ni Brian. Baka surprise engagement party. Hindi nakalak ang gate. Kaunting tulak lang ay agad bumungad sa kanya ang malawak na hardin. Napakaganda ng dekorasyon. Puting ilaw na nakasabit sa mga puno. Mahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Bawat sulok ay may naggagandahang iba't ibang kulay ng rosas. At sa gitna ng lahat, isang malaking banner na kulay gold. Brian and Sophia Engagement Party. Halos nanlumo ang dalaga sa naabutan niyang sorpresa. Si Brian. Yung Brian niya. Yung nobyo niya ng 3 taon. Ngayon ay may katabing ibang babae. Nakasuot ito ng puting dress na mas mahaba pa sa wedding gown. Nakangiti ng sobrang lapad. Si Sophia, yung childhood friend ni Brian na lagi niyang pinagseselosan dati. Magkahawak ang kamay ng dalawa. Nakasuot ang lalaki ng itim na tuxedo habang nakangiti. Yung ngiting para lang sa kanya noon. Iyon ang ngiting inaasahan sana niyang sasalubong sa kanya. "To Brian and Sophia!" Sigaw ng nino. "Cheers!" Sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga bisita. Naghalikan pa sina Brian at Sophia sa harapan ng lahat. Parang binungusan si Cindy ng malamig na tubig. Hindi totoo. Hindi pwedeng totoo. 3 taon sila. Naghintay siya at nagtiis. Nagpuyat sa video call para lang makausap si Brian. Pero sa harap niya mismo ngayon ay magpapakasal na ito sa iba. Nabitawan niya ang maliit na maleta. Tunog lang noon ang narinig niya sa ingay ng party. Bumalik ang hangin sa baga niya. Hindi siya iiyak dito. Hindi niya bibigyan si Brian ng satisfaction na makita siyang nagmamakaawa. Dahan-dahan siyang tumalikod. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng gate. Tahimik, walang iyak, walang sigaw. "Cindy?" Rinig niyang tawag ni Brian.
Pamilyar yon dahil sa paborito niya ang boses nito. Pero ngayon, parang lason. Hindi siya lumingon. Mabilis ang ginawa niyang paghakbang hanggang sa tumakbo siya sa kalsada kahit mataas ang takong ng kanyang sapatos. Hilang maleta ay wala siyang pakialam kung madungisan ang puting dress sa suot niya. Wala siyang pakialam kung anong iniisip ng mga tao. Cindy, sandali lang. Makinig ka muna sa akin. Habol ni Brian. Rinig niya ang tunog ng mamahaling sapatos nito sa aspalto. Hindi. Ayaw niya makinig. 3 taon siya nakinig sa mga pangako. Sabi nito ay magtiwala siya. Nangako ito na siya lang ang mamahalin at wala ng iba. Saglit niya itong nilingon. Nakita niya sa mukha ni Brian ang gulat. Naguguluhan pero walang pagsisisi. Walang sorry. At yun ang masakit. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtakbo hanggang sa may humintong puting SUV sa tapat niya. Nakahazard yun, kaya buong akala ni Cindy ay taxi. Nanginginig ang kamay na binuksan niyang pinto sa passenger seat at sumakay. Kuya, dalhin niyo ako kahit saan. Kahit saan lang. Basta malayo dito. Garalgal ang boses niya. Hindi siya tumingin sa driver. Hindi niya kayang tumingin kahit kanino. Nag-start ang makina hanggang sa umusad ang sasakyan. Doon nagsimulang umiyak ang dalaga. Tahimik lang. Pero lahat ng 3 taon na paghihintay, lahat ng pangarap na nasira, lumabas sa luha niya ng gabing yun. Kaka-graduate ko lang ng master sa US. Bulong niya kahit hindi nakatingin sa driver. Akala ko, sa pagbabalik ko sa nobyo ko, akala ko may welcome home party ako. Pero engagement party pala niya sa iba. Sa harap ng lahat. 3 taon, kuya. 3 taon ako naging tanga. Tahimik lang ang driver. Walang imik. Panaka-nakay sumusulyap sa kanya sa rear view mirror. Nagkwento lang sa Cindy doon. Tungkol kay Brian, tungkol sa pangako. Tungkol sa relo na nasa bag niya na ngayon parang basura na lang. Tungkol sa sakit na parang sinaksak ang dibdib niya ng paulit-ulit. Hindi niya alam kung gaano sila katagal bumiyahe. Hindi niya rin alam kung sino yung kausap niya. Basta kailangan niyang ilabas ang sakit dahil pakiramdam ng dalaga ay sasabog ang kanyang dibdib. Napatingin si Cindy sa labas nang huminto ang sasakyan. Mamahaling resto bar yun. Violet Resto Bar ang pangalan. Glass building at meron pang empleyado na sumalubong sa kanila para ito nang mag-park ng sasakyan. Sa wakas ay nagawa na niyang tumingin sa driver. Gwapo. Sobrang gwapo pala ito. Nakaitim na polo lang, nakurol hanggang siko ang manggas. At ang buhok nito ay parang kakaligo lang. Kulay abo ang magaganda nitong mga mata. Miss, okay ka na ba? Tanong ng binata. Napakabaritono din ang boses ito. Opo, pasensya na po sa abala. Magkano po yung pamasahe? Hindi to taxi, sabi ng binata. Hinubad dito ang seatbelt. Ako si Hendrix Villarreal, CEO ng Villarreal Group. At hindi ako driver. Nagpaparada lang ako kanina kasi may tumawag sa akin. Tapos sumakay ka. Napasinghap sa Cindy. CEO? Hendrix Villarreal? Yung lalaking benasted niya nung 3rd year college? Yung lagi siyang inaaya sa library, pero lagi niyang tinatanggihan dahil kay Brian lang nakatuon ang kanyang atensyon. Hendrix, ikaw yun? Oo, at mukhang mas kailangan mo ng inumin kaysa sa paliwanag ngayon. Binuksan ng binata ang pinto sa side niya. Kain tayo, uminom tayo. Kwento ka pa kung gusto mo, di ako alis. Napatitig sa Cindy sa kamay na nakaabot sa kanya. Malaki, mainit, iba sa kamay ni Brian. Hindi niya alam kung bakit, pero inabot niya ang kamay nito. Bumaba siya ng sasakyan at sabay na silang pumasok sa Violet Resto Bar. Hindi alam na Cindy kung ilang baso na ng wine ang nainom niya. White wine, red wine.
Tapos whiskey on the rocks nung huling order. Lahat ng sakit ng kinimkim niya sa eroplano, sa taxi, sa gate ni Brian. Ibinuhos niya lahat kay Hendrix. At si Hendrix, tahimik lang ang binata. Paminsan-minsan lang sumasagot. Paminsan-minsan lang nagtatanong. Hindi niya pinuputo ng sinasabi ni Cindy. Hindi niya minamadali na tila ba sanay siya makinig sa taong wasak. Grabe kuya, Sir Hendrix. Lasing na bulong na Cindy habang nakasandal na sa balikat nito sa VIP booth. 3 taon ako nag-adjust ng time zone. 3 taon ako nagpuyat. Tapos nagpakasal lang siya sa iba. Ang tanga ko no. Sobrang tanga ko. Hindi ka tanga. Sagot ni Hendrix sa malamig na boses. Nagmahal ka lang ng mali. Nangyayari yon. Tumingin si Cindy sa kanya. Yung lalaking binasted niya nung college. Bakit? Bakit hindi ka nag-alit sa akin nun? 2 beses kitang binasted. Sabi ko pa, sorry, may Brian na ako. Ngumiti si Hendrix, pero hindi yung ngiting pang cover sa magazine. May kasamang pagod ang ngiti nito. Kasi alam ko kung ano yung pakiramdam ng ma-reject ng taong mahal mo. Hindi ako magagalit dun. Napahinto si Cindy. Gusto niya pa sanang magsalita pero umiikot ng mundo niya. Naramdaman na lamang niyang pagdulas ng katawan sa upuan. Pagdilat ng mga mata ay puting kisame ng bumungad sa kanya. Malamig at amoy cedarwood. Asan ako? Mahina niyang tanong na lasing pa rin ang boses. Penthouse ko, sagot ni Hendrix. Nakatayo ito sa gilid ng sofa kung saan siya nakahiga. May hawak din itong isang basong tubig at gamot. Nagsuka ka sa kotse. Hindi kita pwedeng iwan sa kalsada. Ayoko rin naman na iwan ka sa hotel. Maraming manyak doon. Mula sa sofa ay dinala siya ni Hendrix sa kama. Dahan-dahan na parang baso na pwedeng mabasag. Inumin mo to, Bioflu, para bukas hindi ka lagnatin. Inabot na Cindy ang gamot at agad itong ininom. Tapos ay bumagsak ulit sa unan. 1 kwarto lang ang naroon. 1 king-size bed lang. Iyon ang napansin niya bago tuluyang pumikit. Teka, saan ako matutulog? Bulong niya. Dito ka sa kama at ako naman sa sofa. Ani Hendrix na naglakad papunta sa malaking leather sofa sa gilid. Pero kapag gising ni Cindy kinabukasan, mainit, naaamoy niya ang cedarwood na nagmumula kay Hendrix. Sobrang bigat din ang braso nito na nakapulupot sa bewang niya. Nanigas ang katawan ng dalaga roon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Kita niya ang bruskong braso ni Hendrix na nakayakap sa kanya. Ang isang binti nito ay nakapatong pa sa binti niya. Magkadikit ang kanilang mga dibdib at mukha. Ni wala man lamang pagitan kahit kalahating pulgada. Ay! Napasinghap si Cindy. Mabilis niyang inilayo ang sarili mula sa binata. Tuloy, bumagsak siya sa sahig. Ano nangyari? Bakit kami magkayakap? Doon naman nagising si Hendrix. Gulo ang buhok, namumula pa ang mga mata sa puyat. Pero kalmado pa rin ang mukha. Tumingin lang siya kay Cindy na nasa sahig na ngayon, nakabalot sa kumot at nanginginig. Morning, bati niya, parang walang nangyari. Ano, nasakit ang ulo mo? Huwag kang mag-morning dyan. Ano nangyari sa atin? May nangyari ba? Nanginginig ang boses sa Cindy habang kinakap ang sarili. May damit pa naman siya, pero bakit magkayakap sila? Tumayo si Hendrix, naka-gray sweatpants lang at white na sando. Kita yung six-pack kahit hindi sinasadya. Lumapit ito at inabot kay Cindy ang tubig. Wala, natulog lang ako sa tabi mo. Munti ka na mahulog sa kama bandang 3 a.m. Kaya nagpasya akong dito na lang matulog. Wala tayong ginawa, promise. Gentleman ako, Miss Almeda. Miss Almeda. Formal pa rin kahit magkayakap sila kagabi. Nakahinga ng maluwag si Cindy, pero nanginginig pa rin ang kamay niya. Pasensya na. Nagpapanik lang ako dahil kay Brian kagabi. Hindi kita masisisi. Putol ni Hendrix. Lumayo ito at binuksan ang bintana.
Tanaw ang buong Makati skyline doon. Maligo ka muna. May damit ka dun sa cabinet. Binili ko kagabi nung natulog ka. Size medium. Sana kasya. Bago pa makasagot si Cindy, ay nakarinig sila ng katok sa pinto. 3 malalakas na katok. Masigla, masaya. Hendrix, anak? Gising na kayo? Boses ng babae. Matanda, excited. Dalhan na namin kayo ng almusal. French toast paborito mo. Nanlaki ang mga mata ni Cindy. Sino yun? Nanay at tatay ko siguro. Napahilot si Hendrix sa sentido. Sabi ko, wag muna silang pupunta dito ngayong week. Bumukas ang pinto bago pa makagalaw si Hendrix. Nakatayo doon ang mag-asawang nakapormal kahit umaga pa lang. Ang nanay, nakadress at pearls. Ang tatay, nakapolo at slacks. Parehong nakangiti ng sobrang lapad. Hanggang sa makita nila si Cindy. Nakabalot sa kumot. Gulo ang buhok. Nakahiga sa kama ng kanilang anak. Tumahimik ang buong penthouse. Oh! Sigaw ng nanay ni Hendrix na si Doña Carmen. Napahawak pa ito sa dibdib. Anak, may dalaga ka pala dito. At bakit kayo magkasama sa kwarto buong magdamag? Ma, hindi po. Shh! Hindi na kailangang magpaliwanag. Lumapit ito kay Cindy at hinawakan ng balikat ang dalaga. Anak, ikaw pala yung pinagkukwento sa akin ni Hendrix dati. Yung matalino sa accounting. Yung binasta daw siya nung college. Cindy Almeida, tama ba? Napalinok sa Cindy. Opo sir, pero hindi po kami. Ay naku anak, huwag ka nang mahiya. Si Doña Carmen naman ang lumapit at hinawakan ng kamay ni Cindy. Malamig pero mahigpit. Nauunawaan namin. College days yun. Bata pa kayo. Pero ngayon, magkasama na kayo sa isang kama. Ibig sabihin, seryoso na kayo. Ma, pa, hindi po. Kung hindi kayo magnobyo, bakit siya dito natulog? Kunot noong tanong ni Don Eduardo. Hendrix anak, pinalaki kitang mati. Hindi ka basta-basta magpapapasok ng babae dito kung hindi ka seryoso. Napatingin si Hendrix kay Cindy. Tumingin naman si Cindy kay Hendrix. Pareho silang namumutla. Wala po kami relasyon. Matapang na sabi ni Cindy sa wakas. Nagkita lang po kami kagabi. Inuwi niya lang po ako kasi lasing ako dahil sa ex ko. Natahimik si Doña Carmen. Tumingin ito sa anak at pagkatapos ay kay Cindy. Tapos ngumiti ng mas malapit pa kanina. Nako, kaya pala. Broken-hearted ka pala kaya pumayag ka magpalipas ng gabi dito. Ibig sabihin, nagmamalasakit na si Hendrix sa'yo. Anak, ganyan talaga pag tunay na nagmamahal. Nagmamalasakit at nag-aalaga. Hindi po. Eduardo, tawagan mo ng Almeida family. Utos si Doña Carmen sa asawa. Agad naman itong kinuha ang cellphone. Sabihin mo, mamamanhi ka na tayo this weekend. Formal na. Hindi na tayo bata para patagalin pa. 32 na si Hendrix. Kailangan na nating magkaapo. Ma, hindi pa nga kami. Anak, nakita na namin kayo na magkayakap. Kanina pa kami dito ng mama mo. Hinintay lang talaga namin kayo magising. Wala sa lahi natin ang mang-agrabyado ng babae. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal kayo. Sigaw ni Don Eduardo. Dahil doon ay tuluyang napasandal si Cindy sa headboard. Tumingin siya kay Hendrix na ngayon, nakasandal na rin sa pader. Napapikit na parang sumusuko na sa buhay. Pareho silang hindi makapaniwala. Isang gabi lang, isang kotse, isang kama. At ngayon, may kasalan na palang magaganap. Pagkalis ng mga magulang ni Hendrix ay tahimik lamang sila doon habang magkaharap. Sorry, sabi ni Hendrix una. Kasalanan ko, sagot na Cindy. Kung hindi ako sumakay sa kotse mo, kasalanan ko dahil tinulungan kita. Sabi naman ni Hendrix. Napatingin sila sa isa't isa. Tapos sabay na napabuntong hininga. Kailangan natin ng plano. Ani Cindy. Paano natin itatama to? Ayokong ikasal lang dahil lang sa misunderstanding. Sangayon ako. Tumango si Hendrix.
Pero mahirap pigilan ng mga magulang mo kapag nagdesisyon na. Patalino sila at matigas ang ulo. Tumayo sa Cindy. Kinuha ang bagong damit na binili ni Hendrix. Blue dress yun. Simple lang pero mahal ang tela. Mag-iisip tayo, sabi niya. Pero Hendrix, salamat kagabi ha sa pakikinig at sa pag-uwi sa akin. Kahit binastad kita dati. Ngumiti si Hendrix. Kaunti lang pero totoo. Wala yun, Cindy. Masaya akong makatulong kahit na papaano. 2 araw. Yun lang ang binigay ng mga magulang ni Hendrix bago ang formal dinner kasamang pamilya ni Cindy. 2 araw para mag-isip ng plano para hindi matuloy ang kasal. Pero habang nakaupo sila na magkaharap sa malaking sofa ng penthouse, pareho silang walang maisip. Fake breakup? Mungkahi ni Cindy. Naka-cross arm habang kunot ang noo. Suot niya pa rin ang blue dress na binili ni Hendrix kagabi. Sabihin natin na nag-away tayo, hindi compatible. Nasubukan na ng mga magulang ko yan noong 25 ako. Sagot ni Hendrix. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Malayo para safe distance. 1 linggo lang, nag-away talaga kami. Tapos, binila nila ako ng singsing pang suyo. Kaya yun, mas naging komplikado ang lahat. Napabuntong hininga si Cindy. Di kunwari, may iba kang babae. Sabihin natin may karelasyon ka na pala. Tapos ako rebound lang. Tatawagan na nila yung babae, iimbestigahan. Pag nalaman nilang kasinungalingan, lalo tayong ipipilit ikasal bilang parusa. Napahilat sa Cindy sa sentido. Ay, ang hirap naman ng mga magulang mo. Mas detective pa sa NBI. Tipid na ngumiti si Hendrix. Kaya dapat, mas matalinong plano natin. Muli silang natahimik. Tanging tunog lang ng aircon at lagatik ng orasan sa pader ang maririnig na ingay. Paano kung magpakita tayong hindi tayo bagay? Biglang sabi ni Cindy. Namilog ang mata niya sa sariling idea. Oo, tama. Alam mo yun, ikaw seryoso, CEO, formal lagi. Ako galing US, medyo malikot, hindi sanay sa formal. Pag nakita nila na lagi tayo nag-aaway, baka sila na mismo yung mag-back out. Napaisip si Hendrix. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Kaya mong magpanggap na magulo? Oo, sanay ako sa drama. 3 taon ako nasa long distance relationship. Master na ako sa iyakan. Tumayo siya. Sige nga, mag-away tayo ngayon. Practice. Lumapit siya kay Hendrix sabay tingin dito na masama. Bakit ang yabang mo? Akala mo, ikaw lang yung mayaman. Marami rin akong pera sa US. Hindi naman sa yabang. Kalmado lang si Hendrix doon. Sinasabi ko lang na hindi practical yung plano mo. Ayan ka na naman. Laging practical. Wala ka bang puso? Sigaw na Cindy. Kunwaring galit na galit. Tumingin si Hendrix sa kanya. Matagal. Tapos biglang ngumiti. Konti lang. Pero ngumiti. Gagaling ka palang umarte. Pwede ka sa teleserye. Nagseseryoso ako dito. Alam ko. At effective. Kumakabog ang dibdib ko. Biro niya. Pero agad din niyang binawi. Kabog dahil sa takot sa plano mo. Namula sa Cindy doon. Wala kang kwentang kaaway. Hindi ka marunong magalit. Dahil ayoko magalit sa'yo. Diretsong sagot ni Hendrix. Walang halong biro. Tumahimik sa Cindy. Yun lang. Isang linya lang. Pero parang sampal sa mukha niya. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Hendrix, dala-dalang invitation cards. Kulay cream yun na gold naman ang nakasulat na Villarreal and Almeda Engagement Ceremony. Anak, pinareserve ko na yung church sa Tagaytay. Masiglang sabi ni Doña Carmen. Inabot ito kay Cindy ang isang card. Ikaw nang bahala sa dress mo ha. Yung simple lang pero elegant dapat. Ikaw nang bahala sa theme. Pink ba yung gusto mo o lavender? Ma, sandali lang po, anak. Nakita na namin kayong magkayakap. Mahinahon pero matigas na ani Don Eduardo. Wala nang atrasan to. Pamilya tayo. Hindi tayo naglalaro. Paggalis sa mga ito, ay muling naiwan sina Cindy at Hendrix. Parehong stressed, parehong pagod.
Ay, kailangan talaga nating ipakita na hindi tayo bagay, sabi ni Cindy. Sa dinner sa Sabado, mag-aaway tayo doon sa harap ng mga magulang natin para mapahiya sila at mag-isip sila ulit. Delikado yun. Sabi ni Hendrix. Kapag sumobra, baka totoo na magalit sila sa atin pareho. Ano palang gagawin natin? Magpakasal talaga? Tumingin si Hendrix sa kanya, matagal. Hindi, kung ayaw mo. Pero Cindy, tanong ko lang. Ano? Bakit ka umiyak kagabi nung kinuwento mo si Brian? Dahil sa kanya o dahil nasaktan ng ego mo? Napahinto si Cindy. Hindi niya inasahan ang tanong na yun. Dahil akala ko, siya na yun. Bulong niya. Akala ko, pag nagtiis ako, magiging worth it. Pero hindi pala. Tapos ngayon, ikaw naman, yung binastad ko dati. Siya naman tumulong nung wala akong mapuntahan. Ang gulo, Hendrix. Ang gulo sa dibdib ko. Lumapit si Hendrix, pero hindi masyadong malapit. Isang dangkal lang ang layo. Muli niyang naamoy ang pabango ng binata. Yung amoy na nakakalmado sa kanya kagabi, kahit lasing siya. Hindi kita pipilitin. Anito sa mahinang boses. Kung ayaw mo sa kasal, hindi tayo ikakasal. Pero kung sasama ka sa plano ko, kailangan mo magtiwala sa akin. 100%. Kaya mo ba? Oo naman, magtitiwala ako. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Cindy. Kasi nung gabing yun sa kotse, hindi siya hinusgahan ni Hendrix. Pinakinggan lang siya. Good. Ngumiti si Hendrix. Plan B tayo. Hindi tayo mag-aaway sa dinner. Papakita tayong perfect couple. Sobrang perfect na nakakaumay. Mag-isa magsawa ang mga magulang natin at sabihin, hindi tayo bagay dahil masyado tayong perfect. Natawa si Cindy. Ang weird ang plano mo Baliktad? Baliktad din mundo natin ngayon Kaya baliktad din ang plano. Gabi na nang umuwi si Cindy sa kondo ng kanyang tita. Pero bago siya matulog, nag-message si Hendrix. Practice tayo bukas, 10 a.m. dito sa penthouse. Practice ng ano? Ng pag-arte ng perfect couple? Oo, at practice din ng paghawak ng kamay para hindi ka magulat sa Sabado. Napatingin si Cindy sa message at napakagatlapin. Paghawak ng kamay? Kailangan ba talaga? Pero naalala niya ang kamay ni Hendrix kagabi. Malaki, mainit, hindi nagmamadali. Hindi katulad ng kamay ni Brian na laging nagmamadaling putulin ang video call. Sige, pero walang halik Acting lang to. Hindi ako marunong humalik ng walang dahilan, Miss Almeida. Namula si Cindy. Binato niya ang cellphone sa unan. Bakit? Bakit biglang kumakabog ang puso niya? Dahil ba sa plano o dahil kay Hendrix? Kinabukasan, 10 a.m. sharp ay nasa penthouse na siya. Naka-simple white dress lang at walang makeup. Natural beauty lang. Pagbukas ni Hendrix ng pinto ay nakapolo lang din ito. Walang coat, walang terno. Normal na tao lang, hindi CEO. Ready ka na bang magpanggap? Tanong ng binata. Ready. Sabi ni Cindy pero kinakabahan. Inabot ni Hendrix ang kamay niya. Practice tayo. Hawakan mo. Tight pero gentle. Tingin ka sa akin. Ngiti ka Yung ngiting parang ako lang yung nakikita mo. Hinawakan ni Cindy ang kamay niya. Malaki yun at mainit. Tumingin siya sa mga mata ni Hendrix. Kulay apo, seryoso, pero may bahid ng gentleness. Ganyan nga. Bulong ni Hendrix. Hindi nito binitiwan ang kamay niya. Perfect na perfect. Magsawa silang tumingin sa atin hanggat gusto nila. Hindi sumagot sa Cindy. Kasi totoo, bagay na bagay nga sila ni Hendrix. At sa sandaling yun, pareho nilang nakalimutan na plano lamang ang lahat. Acting lamang dapat. Pareho nilang nakalimutan na ang pinakamahirap na acting sa mundo ay yung magpanggap kang hindi ka nahuhulog habang unti-unti ka na palang nahuhulog. Sabado, 7:00 ng gabi,
sa Villarreal Mansion sa Forbes Park. Nanginginig ang kamay ni Cindy habang pinipilit isara ang zipper ng lavender dress na ipinadala ni Doña Carmen kaninang umaga. May kasama pa itong note. "Anak, siguradong bagay na bagay kay ni Hendrix dito sa dress mo. Love, Mama Carmen." Mama Carmen na agad ang tawag, wala nang pasakalye. Maya-maya'y nakarinig siya ng katok sa pinto ng guest room. Cindy, ready ka na ba? Formal na boses ni Hendrik sa labas ang narinig niya, mukhang naka-CEO mode. Napahinto si Hendrix nang bumukas ang pinto at lumabas doon si Cindy. Naka-off-shoulder lavender dress ang dalaga. Simple lang pero bagsak na bagsak sa katawan niya. Nakaloba ng puhok, konting makeup. Pero yung kinang sa mata ay hindi dahil sa eyeshadow, kundi dahil sa sobrang kaba. Ang ganda mo, Cindy. Walang paligoy-ligoy na papuri ni Hendrix. Nakasuot ito ng itim na tuxedo pero walang necktie. Nakabukas ang unang 2 botones upang hindi masyadong magmukhang formal. "Ikaw din naman." Mabilis sa sagot na Cindy, pero yumuko pagkatapos. Guwapo ka. Huwag ka na mag-explain. Ngumiti si Hendrix sabay abot sa kamay niya. Practice tayo. Tandaan mong plano Perfect couple. Sobrang perfect na, nakakaumay. Hinawakan ni Cindy ang kamay ng binata. Mainit pa rin. Sanay na yata siya sa mainit itong palad. Pagbaba nila sa hagdan ay sabay pa silang napalunok doon. Nasa sala ang 2 pamilya. Mga magulang ni Hendrix at mga magulang ni Cindy nakakalanding lang galing US. At si Tita Marites na chismosa, may dala pa talaga itong kamera. "Ay, dumating ng magkasintahan!" Sigaw ni Doña Carmen. Tumayo ang ginang at naglakad papunta sa kanila. Hinawakan ito sa pisngi si Cindy. "Ang ganda ng anak ko. Tama ba, Eduardo?" Tama. Tumango si Don Eduardo pagkatapos ay tumingin kay Hendrix. Anak, alagaan mo si Cindy. Makinis pa yan sa marble natin. Napatingin si Cindy kay Hendrix, sabay ngiti niya dito ng pagkatamis-tamis. Yung ngiti na pinadaktas nila kanina. Yung ngiting, ikaw lang ang nakakakita. Hinawakan siya ni Hendrix sa bewang. Dahan-dahan, parang natural lang. Siyempre naman, Papa. Maalaga ako kapag gusto ko. Sagot ng binata sabay tingin kay Cindy. At gusto ko siya. Narinig ni Cindy ang sarili niyang paglunok. Acting lang to. Plano lang to. Pero bakit kumakabog ng ganito ang dibdib niya? "Oh my! Kinikilig na ani Tita Marites na panay ang picture. "Perfect! Parang Korean novela. Cindy, yakap ka kay Hendrix." Sumunod si Cindy. Niyakap niyang katawan ni Hendrix doon. Amoy cedarwood ito na talaga namang gustong-gusto niyang langhap-langhapin. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Hendrix sa dibdib nito. Mabilis din yon, halatang pati ito ay kinakabahan din. Ganyan nga. Bulong ni Hendrix sa tenga niya. Mainit ang hininga nito at talaga namang tumayo ang balahibo ng dalaga roon. Perfect tayo, di ba? Mahaba ang dinner table. Napakaliwanag ng crystal chandeliers. Kumikislap ang silverwares na halatang puro mamahali. Umupo si Cindy sa tabi ni Hendrix. Natural lang, parang magnobyo talaga. "Anak, paano kayo nagkabalikan?" Tinong ng mama ni Cindy. Sabi mo noon, binasted mo si Hendrix nung college." Ngumiti si Hendrix bago pa makasagot si Cindy. Tanga ako nung college, tita. Hindi ko pinakita na maayos na seryoso ako. Ngayon, hindi ko na siya pakakawalan. Ay! Kinikilig na ani Doña Carmen. Narinig niyo yon? Hindi na raw pakakawalan. Siniko na Cindy si Hendrix sa ilalim ng mesa. Mahina lang. "Ang OA mong umarte," bulong niya. Sumusunod lang ako sa plano. Bulong din ni Hendrix. Pero hindi nito binitiwan ang kamay ni Cindy sa ilalim ng mesa. Hinahaplas pa nga ng hinlalaki nito ang likod ng kamay ni Cindy. Dahan-dahan,
paulit-ulit. Napapikit si Cindy. Bakit ang sarap ng haplos? Bakit hindi niya gustong tanggalin? Pakiramdam niya ay may kung anong kuryente ang nagsisimulang gumapang sa kanyang katawan dahil sa haplos na yon ni Hendrik sa kanya. So, kailan ang kasal? Biglang tanong ni Don Eduardo. Pwede na rin naman next month para hindi na kayo magantay pa. Nako pa, masyadong mabilis yon. Ani Hendrix, pero ngumiti kay Cindy. Gusto ko perfect lahat para kay Cindy. Gusto ko 1 taon ng preparation para siguradong walang aberya. 1 taon? Gulat na sabi ni Doña Carmen. Ang tagal naman. 32 ka na anak. Gusto na namin ng apo. Ma, kung apo agad ang gusto nyo, pwede namang... Hindi tinapos ni Hendrix ang sinasabi. Ngumiti lamang ito nang makahulugan kay Cindy. Namula naman doon si Cindy hanggang tenga. Hindi po, hindi po muna. Natawa lahat ng matatanda. Akala niya nahihiya lang ang dalaga. Pagkatapos kumain ay inilabas na ang chocolate cake para sa dessert. Paborito yon ni Cindy. Sinubuan siya ni Hendrix. Say Mahinang utos ito. Ibinuka naman ni Cindy ang bibig. Matamis, pero mas matamis ang titig ni Hendrix. Masarap? Tanong ni Hendrix. Oo, sagot na Cindy. Pero hindi sa cake na katingin, kundi sa binata. May, natira ka dito. Dahan-dahang pinunasan ni Hendrix ang gilid ng labi niya gamit ang hinlalaki. Dahan-dahan, parang ayaw bitawan ng bawat sandali. Biglang tumahimik ang buong mesa, lahat ng matay nakatingin. Grabe, ang sweet naman ng dalawa. Sabi ni Tita Marites na naka-video na ngayon. Ito na, ipopost ko sa Facebook, #CoupleGoals. Pagkatapos ng dinner ay nagpasyang dalawang maglakad-lakad sa hardin. Magpapahangin lang kami, mapa. Sabi ni Hendrik sabay hila sa kamay ni Cindy. Sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa puno ay tahimik lamang sila. Effective ang plano natin. Bulong na Cindy. Lahat sila kinikilig. Paniwalang-paniwala sila na sobra tayong in love sa isa't isa. Paniguradong kapag nag-fake breakup tayo, aakalain nilang sobra tayo nasaktan. Kaya hindi na nila ipupush yung kasal. Oo nga, sabi ni Hendrix. Pero hindi ito lumingon. Tumingin lang sa malayo. Pero Cindy, pagod ka na ba magpanggap? Napahinto sa Cindy. Bakit mo naman naitanong? Kasi ako, pagod na ako. Pag-amin ni Hendrix, bumaling siya kay Cindy. Pagod na ako magpanggap na hindi kita gusto. Pagod na ako magpanggap na acting lang lahat to. Nanigas ang dalaga sa kinatatayuan. Hendrix, plano lang to, tandaan mo. Alam ko. Lumapit ang binata ng isang hakbang. Muli na namang naamoy ni Cindy ang cedarwood na pabango nito. Pero hindi sumusunod sa planong puso ko. Sa'yo lang sumusunod mula pa nung college. Kahit 2 beses mo pa akong binasted, nandito pa rin ako. Ano sa tingin mo? Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Napalunok sa Cindy. Huwag mo akong guluhin. Gulo na ng buhay ko dahil kay Brian. Ayoko na masaktan pa. Hindi kita sasaktan. Mahinahong sabi ni Hendrix. Hinawakan nito ang 2 kamay niya. Pinapangako ko. Kahit plano lang to ngayon. Ako, seryoso ko. Kung papayag ka, hindi na to acting. Totoo na. Napatingin si Cindy sa mga mata ni Hendrix. Kulay abo. Walang biro, walang laro. Hendrix, baka awa lang yan dahil tinulungan mo, hindi to awa. Putol ng binata. Hinaplas itong pisngin ni Cindy gamit ang hindalaki. Dahan-dahan. Awa yun dinala kita sa penthouse. Pero ngayon, ibang tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta kapag nakikita kitang nakangiti, umaga ng pakiramdam ko. Kapag umiiyak ka, nasasaktan ako. Ito kaya yung sinasabi nilang nahuhulog. Walang salitang lumabas sa bibig ni Cindy. Kasi totoo, ganun din ang nararamdaman niya. Pagbalik nila sa loob ay masaya pa rin ang mga magulang. Kailan daw ang next date niyo? Tanong ni Doña Carmen. Bukas ma. Agad na sagot ni Hendrix saka tumingin kay Cindy.
kung papayag si Cindy. Tumingin ang lahat kay Cindy. Napalunok siya. Plano lang to. Pero bakit gusto niyang sabihin oo? Oo. Bulong niya. Payag ako. Nagpalakpakan ng lahat. Akala nila dahil sa kasal. Pero si Cindy at Hendrix, alam nila, hindi na to para sa mga magulang, kundi para sa kanila na mismo. Pag-uwi sa penthouse ay tahimik lang sila sa elevator. Magkahawak pa rin ang mga kamay. Sorry kung nireveal ko yung nararamdaman ko Sabi ni Hendrix pagpasok sa unit. Nasira ko yung plano. Hindi. Umiling si Cindy. Ako rin. Pagod na rin magpanggap na wala akong nararamdaman. Tumingin sila sa isa't isa. Malapit, sobrang lapit. Napalunok si Hendrix ang masulyapan ang mapupulang labi ng dalaga. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Hendrix. Walang biro, walang pag-uutos. Tanong lang na may halong respeto. Napapikit sa Cindy doon. 1 segundo, 2. Oo, bulong niya. Pero bago pa man dumikit ang mga labi nila, biglang tumawag si Doña Carmen. Dali-daling kinuha ni Hendrix ang cellphone mula sa bulsa. Hendrix, Cindy, anak, nakalimutan naming sabihin. Yung engagement ceremony next week na. Nireserve na namin sa church kanina. Sigaw ni Doña Carmen sa video call dahil abala ito sa paglagay ng face mask sa mukha. Napahiwalay sila agad. Para mga batang nahuli sa ginagawang kalokohan. Kung dati plano nilang pigilan ang kasal, ngayon naman ay naisa nilang ipagpatuloy. Linggo, 6:00 ng umaga ay nasa private resort ng pamilya Villarreal sa Batangas ang dalawa. Hindi na to acting Sabi ni Hendrix habang binubuksan ang pinto ng SUV para kay Cindy. Naka-white linen polo at shirts lang ito. Walang coat, walang sapatos. Paalang nakabaon sa buhangin pagbaba nila. Alam ko, sagot ni Cindy. Naka-floral na dress siya na hanggang tuhod. Simple lang pero sa mata ni Hendrix, siya na ang pinakamaganda sa buong mundo. Walang magulang, walang camera. Wala nang practice. Date lang talaga. Tunay na date para sa kanilang dalawa. Anong gusto mong unahin? Tanong ni Hendrix na inabot ang cooler na may tubig at prutas. Swimming o lakad muna tayo sa dalampasigan? Lakad muna. Ngiti ni Cindy. Hinubad niya ang tsinelas at hinawakan ang kamay ni Hendrix. Napaka-natural lang. Sanay na kasi siyang laging nakahawak dito. Magkatabi sila habang naglalakad. Wala silang sinasabi. Tanging tunog lang ng alon at ibon. Alam mo, basag na Cindy sa katahimikan. Noong college, lagi kitang nakikita sa library. Naka-earphones ka lang. Nagbabasa ng libro tungkol sa stocks. Tapos, tinititigan kita. Ang ganda kasi ng mga mata mo. Pero umaalis din ako kasi may boyfriend na ako. Alam ko naman yun. Nararamdaman ko. Ngumiti si Hendrix. Kaya lagi ako naka-earphones para marinig ko yung boses mo kahit sa isip ko lang kapag dumadaan ka. Napahinto sa Cindy. Ang corny mo pala nung college. Corny pero totoo. Biro ni Hendrix. Pinisil nitong kamay niya. Ngayon, corny pa rin ba ako? Hindi na. Mahinang sagot ni Cindy. Ngayon, gusto ko na yung pagka-corny mo. Tumawa si Hendrix. Tunay na tawa. Hindi yung CEO na tawa. Yung tawang galing sa dibdib. Nang mapagod sa paglalakad ay pumasok sila sa kubo doon. Malayo na sila sa resort. Sila lang dalawang naroon. Kamusta na pakiramdam mo? Tanong ni Hendrix. Inabot ito kay Cindy ang isang slice ng mangga. Magaan. Sagot ni Cindy. Kinagat niyang mangga. Matamis. Magaan sa dibdib. Hindi tulad nung kay Brian. Lagi akong kinakabahan. Lagi akong nag-aalala kung galit ba siya, kung may kachat siya. Sayang. Sayang yung 3 taon. Hindi naman yun sayang. Seryosong ani Hendrix. Kung hindi ka nasaktan kay Brian, hindi ka sana sumakay sa kotse ko. Eh di, hindi sana tayo magkikita ulit. Kaya salamat kay Brian kahit gago siya.
Hinampas sa Cindy ang balikat niya. Sama mo, pero tama ka. Tumingin si Hendrix sa kanya. Matagal. Cindy, pwede ba ako magtanong? Ano yun? Kung hindi nag-engagement party si Brian, kung hindi ka umuwi ng surprise, magpapakita ka pa rin ba sa akin? Napaisip si Cindy. Siguro. Kasi ilang beses na rin kita na-stalk sa LinkedIn. CEO ka na pala. Ang yabang. Stalker ka pala. Pilyong ngiti ni Hendrix. Biglang lumakas ang hangin. Maya-maya lang ay bumuhos na ang malakas na ulan. Nanginginig ka. Pansin ni Hendrix. Hinubad dito ang polo at inikot sa balikat ni Cindy. Isuot mo to. Naku, hubad ka na. Baka mamaya magkasakit ka. Nagpapanik na ani Cindy. Hindi, sanay ako sa lamig. Kalmado lamang doon si Hendrix. Pero ang totoo, nanginginig na rin siya. Alagaan kita. Hindi ko kaya kapag nagkasakit ka. Isinuot ni Cindy ang polo. Amoy cedarwood. Amoy Hendrix. Salamat. Bulong na Cindy. Tinitigan niya sa mata ang binata. Hendrix, totoo na to, di ba? Hindi na acting. Totoo na. Sagot ni Hendrix. Lumapit ito sa dalaga. Mula nung kinuwento mo sa akin lahat sa kotse. Mula nung natulog ka sa kama ko. Totoo na lahat sa akin. Lumapit din si Cindy. Ako rin. Pagod na ako magsinungaling sa sarili ko na wala lang to. Kasi meron, Hendrix. Meron talaga. Wala nang salita pa. Tanging titigan lang at makakabog ng kanilang puso ang nagsusumigaw doon. Dahan-dahan lumapit ang mukha ni Hendrix. Dahan-dahan pumikit sa Cindy. Hanggang sa magdikit ang kanilang mga labi. Hindi mabilis, hindi desperado. Dahan-dahan lang, malambot, mainit. Masuyo nilang dinadama ang bawat halik na ginagawad nila sa bawat isa. Isang segundo, 2, 3. Nagsimula sa banayad. Hanggang sa maya-maya pa ay kapwa na sila humihinga. Naging mapusok na rin ang ginagawa nilang halikan. Sa ilalim ng ulan, sa loob ng maliit na kubo doon sa gilid ng dagat, ay hindi na nila napigilan pa ang mga nag-aalab nilang damdamin. Malaya nilang ipinadama ang pagmamahal nila sa bawat isa. Malamig ang kapaligiran, subalit pawis na pawis sina Cindy at Hendrix habang patuloy pa rin sa ginagawang pagbaybay patungo sa dulo ng langit. Halos masira na tuloy ang kawawang kubo dahil sa tindi ng nagaganap na yugyugan. Nang matapos sila doon, ay sakto naman tumila ng ulan. Yakap na ni Hendrix at Cindy habang nakahiga pa rin sila sa isang manipis na kutsyon. Akala ko matatalo na naman ako sa'yo. Bulong ni Hendrix sa tenga niya. Pero ngayon, nanalo na ako. Nakuha na kita. Akin ka na, Cindy. Hindi ka nanalo sa akin, Hendrix. Pareho tayong nanalo. Sa'yo na ako. Akin ka na rin. Maghapon silang nag-date. Nag-swimming kahit nakadress pa rin si Cindy at naka-shorts ng si Hendrix. Gumawa ng sandcastle pero nagkasira-sira din. Nagpicture din gamit ang phone ni Hendrix. Puro selfie nilang dalawa. Pawis, ngiti, pati na buhangin sa buhok. Gabi na makauwi sila sa Maynila, diretso sa penthouse. Tahimik pero ang dalawa nang pumasok. Kasi alam nila, hindi na to guest at host, kundi totoo nang magnobyo. Tabi ulit tayo sa kamang matulog? Tanong ni Hendrix. Kunwari kalmado pero excited siya. Oo naman, sagot ni Cindy. Pagkatapos ng ginawa natin kanina sa kubo, syempre, gusto ko na laging nakadikit sa'yo, di ba? Alalahanin mo akin ka na. Napangiti doon si Hendrix. Sayong-sayo talaga ako kahit noon pa man. Ikaw, akin ka ba talaga? Baka mamaya may feelings ka pa sa gagong Brian na yun. Ipangako mo sa akin na hindi ka na makikipagkita doon ha. Ako lang dapat, Cindy. Paano kapag nakipagkita ako sa kanya? Ano gagawin mo? Nakangiting tuju niya habang tinitignan ang reaksyon ng nobyo. Seryoso ang mukhang sinulyapan siya ni Hendrix. Magagalit ako.
2 beses muna akong binasedan dahil sa kanya. Tapos, pati ba naman ngayong girlfriend na kita, gusto mo pa rin siya makita? Sino ba sa amin ang boyfriend mo? Siya o ako? Talaga mahal mo ako, wala ka na dapat pakialam sa lokong yun. Nitong may malalim na pinanghuhugutan. Natawa si Cindy doon sa yakap sa bewang ni Hendrix. Promise, hindi na ako makikipagkita sa gunggong kong ex. Kahit makasalubong ko pa siya, dead man na siya sa akin. Meron na yata akong Hendrix na CEO. Sobrang gwapo, mabait, maalaga, mapagmahal, at higit sa lahat, mahaba at malaki ang pagmamahal. Sa narinig ay sumilay sa labi ng binata ang isang pilyong ngiti. Talaga, nagustuhan mo? Yung mahaba at malaki? Biglang namula doon ang mukha ng dalaga. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa gwapo niyang nobyo, kaya itinaas ni Hendrix ang kanyang mukha upang magtagpong kanilang mga paningin. Pagkatapos, dahan-dahang bumaba ang labi nito papunta sa kanyang labi. Masuyo, mainit, at tila may kung anong kakaibang hatid na kuryente ang biglang bumalot sa kanyang pagkatao. Halik pa lamang yon mula kay Hendrix. Ano na lang kaya kapag muli na naman itong ibinaon at ipinadama sa kanya ang mainit nitong pagmamahal. Paniguradong tirik na naman ang kanyang mga mata doon. 10:00 ng gabi, isang kama, isang kumot. Magkatabing nahiga ang dalawa doon habang magkayakap na mahigpit. Marahang umaalingaw-ngaw ang malamyos na musika sa paligid. Malamlam ang kanilang mga paningin habang nakatitig sa isa't isa na wari ba'y may nais sabihin. Hindi nagtagal ay nagsimula ng humaplos ang kamay ni Hendrix sa makikinis na balat ni Cindy. Kaya naman napapasinghap at napapapikit na lamang doon ang dalaga. Nang tuluyang magtagpong kanilang mga labi doon, ay walang pagdalawang isip na tumugon si Cindy. Nang gabing yun, muli nilang ipinaramdam at pinalasap sa bawat isa ang sarap at tamis ng kanilang pagmamahalan. Nang tuluyan nilang maabot ang rurok at lupaypay na humiga si Hendrix sa tabi ng dalaga habang nakayakap pa rin sa kanya. Sana hindi na ako magising bukas. Bulong ni Hendrix at inamoy pang buhok niya. Para lagi kitang kayakap. Gigising tayo bukas. Ngiting-an ni Cindy kahit nakapikit. Pwede mo pa rin naman akong yakapin bukas pagising, di ba? Oo, pangako. Sagot ni Hendrix. Hinalikan nitong noon niya. Marahan lang pero puno ng pagmamahal. Kinabukasan, 7:00 ng umaga nang magising si Cindy. At totoo, mukha ni Hendrix ang una niyang nakita. Nakatitig ang gwapo nitong mukha sa kanya. Nakangiti lang, walang salita. Good morning, girlfriend. Bati ni Hendrix. Good morning, boyfriend. Sagot naman ni Cindy. Pero bago pa sila makapag-usap, ay may kumatok sa pinto. 3 malalakas sa pamilyar na katok. Hendrix, Cindy, anak, may good news. Naprove na yung kasal sa church sa Tagaytay sa katapusan nitong buwan ng seremonyas. Malakas na boses ni Doña Carmen. Halatang excited na excited ito. Paniguradong dumaan lamang yon ng penthouse para magbalita. Napatingin sila sa isa't isa. Kahapon, plano nilang pigilan ang kasal. Ngayon, magnobyo na sila. Totoo na. At 2 beses nang may nangyari sa kanila. Lumipas sa mga araw, hanggang 1 linggo na lang at ikakasal na nga sila. Dapat masaya si Cindy. Dapat kinikilig siya sa fittings ng dress, sa pagtikim ng cake, sa pagplano ng honeymoon sa El Nido kasama si Hendrix. Pero ang kinikilig lang ngayon, mga magulang nila. Siya kinakabahan. Anak, sakto lang ba ang dress? Tanong ni Doña Carmen habang pinapaikot si Cindy sa harap ng salamin. Luxury wedding gown. Simple ang design pero elegante ang atake. Maganda po, ma. Sagot na Cindy pero wala sa isip niya ang dress. Nasa isip niya si Hendrix. Nasa isip niyang unang halik nila sa beach, unang yakap at unang jugjuga nila na nangyari sa munting kubo. Nasa isip niya kung paano siya
Kagabi-gabing dinadala nito sa rurok ng langit. Ano kaya magiging reaksyon ni Hendrix kapag nakita ka dyan sa wedding dress mo? Kinikilig na sabi naman ni Don Eduardo. Baka maiyak ang anak ko nito sa simbahan. Napangiti na lamang si Cindy doon habang panay papuri ang dalawang matanda. Kinagabihan, tinawagan niya si Hendrix para magpaalam. Pipili siya ng wedding rings kasama si Tita Marites sa Mall of Asia. Sumunod ka na lang mamaya ha. Surprise sa'yo yung design. Sabi niya sa phone. Sige, Sagot ni Hendrix na halatang pagod. may meeting lamang ako ng 7 p.m. Pagkatapos, dediretso na ako doon. Hintayin mo ko sa coffee shop sa ground floor. Alas 7:15 na. Nakaupo si Cindy sa coffee shop dahil wala pa si Tita Marites. Na-traffic daw ito kaya umorder muna siya ng caramel macchiato na paborito ni Hendrix. Cindy? Tawag ng pamilyar na boses. Boses sa 3 taon niyang hinintay sa video call. Boses na ngayon, parang kutsilyong tumusok sa dibdib niya. Lumingon si Cindy. Nakatayo doon si Brian. Nakasuot ito ng polo't slacks. Guwapo pa rin gaya ng dati. Nakangiti ito sa kanya. Ngiting minahal niya dati. Pero ngayon, iba na. Brian, napatayo si Cindy doon. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Anong ginagawa mo dito? Nalaman kong schedule mo. Sinundan kita. Diretsang sabi ni Brian. Umupo ito sa tapat niya nang walang paalam. Cindy, makinig ka muna sa akin. 5 minutes lang, please. Umiling si Cindy. Wala na tayong pag-uusapan, Brian. Nakita ko na lahat sa engagement party mo. Sa ibang babae ka pa nag-propose. Ang kapal na mukha mo. Alam ko, gago ako. Lasing ako nung gabing yun. Si Sofia, matagal na niya akong gusto. Nilagay niya ako sa sitwasyon na yun. Pero hindi ko siya mahal, Cindy. Ikaw pa rin. Lumapit si Brian. Hinawakan itong kamay niya sa ibabaw ng mesa. 3 taon tayo. Itatapon mo lang ba yun dahil sa isang pagkakamali? Binawi ni Cindy ang kamay niya. Isang pagkakamali? Proposal yun, Brian. Sa harap ng lahat. Paano mo nagawa sa akin yun? Napapikit siya. Pinipigil ang luhang huwag pumatak. Umuwi ako galing US para sa'yo. Surprise ko sana sa'yo pero surprise din ang sinalubong mo sa akin. Ang sakit, Brian. Alam ko, sorry. 1,000,000 beses sa sorry. Tumayo si Brian. Lumuhod sa sahig ng coffee shop sa harap ng lahat. Cindy, makikipag-break ako kay Sofia. Ika-cancel ko yung kasal. Balikan mo ako please. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Napahugulgol si Cindy. Hindi dahil na-touch siya. Dahil sa galit. Dahil sa sakit. Dahil sa pagod. Tumayo ka, Brian, nakakahiya. Bulong niya. Hindi na ako yung Cindy na nagmamakaawa sa'yo. May boyfriend na ako. May taong hindi ako iniwan ng panahong kailangan ko ng karamay. May taong nagparamdam sa akin na importante ako. Tumayo si Brian. Walang alinlangan lumapit at niyakap niya bigla si Cindy. Mahigpit, desperado. Cindy, please. Bigyan mo ako ng last chance. Isang yakap lang. Para maalala mo kung gaano tayo kasaya dahil Bitawan mo ako! Nagpumigla si Cindy. Tinulak niyang dibdib ni Brian. Wala na tayo! Wala na! Nasa ganoon silang eksena nang biglang bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Hendrix. Nakaitim na coat pa rin kahit gabi na. Baka sa mukha nitong pagod dahil sa maghapong pagtatrabaho. May dala itong maliit na blue box. Wedding rings ang laman niyon na alam niyang magugustuhan ni Cindy. Talagang hindi darating si Tita Marites dahil sinabihan na niyang hindi na kailangang pumili ng design dahil nagpa-customize na siya. Biglang napatigil sa paghakbang si Hendrix. Si Cindy, magkayakap sila ni Brian. Mahigpit na parang ayaw nang pakawala ng mga ito ang bawat isa. Tila ba tumigil ang mundo ni Hendrix? Yung babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Yung babaeng tinanggap niya kahit basag. Yung babaeng sinabihan niya nang mamahalin niya at aalagaan. Ngayon, nasa bisig ng lalaking nanakit sa kanya. Hindi nagsalita si Hendrix. Hindi sumigaw at lalong hindi nagalit.
Diretso siyang tumingin sa mata ng nobya. Yung mata na kagabi lang ay tinititigan niya habang binabaybay nila pareho ang langit. Kita niya sa mata ng nobya ang matinding pagkabigla at gulat. Nakita niya rin ang takot doon. Pero huli na. Dahan-dahang inangat ni Hendrix ang kamay na may hawak na blue box. Tinignan niya yon pagkatapos ay mahigpit na hinawakan na parang sinasakal ang sarili. Walang salitang tinalikuran niya si Cindy doon. "Hendrix, sandali! Hindi yan ang iniisip mo!" Sigaw ni Cindy. Akmang hahabulin siya ng dalaga, subalit pinigilan ito ni Brian sa braso. "Cindy, kausapin mo muna ako! Bitawan mo ako!" Sigaw ni Cindy. Napatingin ang lahat ng tao sa loob ng coffee shop. Tinulak niya si Brian pagkatapos ay tumakbo na palabas. "Hendrix, pakinggan mo muna ako!" Pero mabilis ang naging mga hakbang ni Hendrix. Pagdating sa parking ay agad itong sumakay sa kotse. Binuksan ni Cindy ang pinto sa passenger seat. "Hendrix, please. Hindi yan yung iniisip mo. Tinutulak ko siya. Hindi ko siya niyakap." "Umuwi ka na, Cindy." Malamig na boses ni Hendrix. Hindi siya lumingon. Nakatingin lang sa manibela. "Wala na tayong pag-uusapan pa." Doon na pumatak ang mga luha ni Cindy. Naninikip din ang kanyang dibdib doon. "Hendrix, ako to si Cindy. Yung babaeng kayakap mo gabi-gabi. Yung babaeng sinabihan mo ng yung babaeng yun. Wala na." Putol ni Hendrix. Sa wakas ay lumingon ito. Sa mata ng nobyo, nakita ni Cindy ang sakit. Yung sakit na mas malala pa sa naramdaman niya nung engagement ni Brian. "Yung babaeng yun, pinagkatiwalaan ko. Tapos ngayon, magkayakap kayo ng ex mo. Anong tawag doon, Cindy? Closure? Rebound? O talagang hindi ka pa nakaka-move on?" Nanginginig na napahawak sa Cindy sa pinto. "Hindi totoo yun. Tinutulak ko siya. Lumuhod pa nga siya sa akin. Sabi ko ayoko na, pero yakap-yakap ka niya." Malamig na ani Hendrix. "Bakit hindi ka agad kumawala kung talagang ayaw mo na sa kanya? Ilang segundo, Cindy. Kung hindi pa ako dumating, hindi ka pa bibitaw sa gunggong na yon. Akala ko totoo tayo." Umandar ang kotse. Hindi sumakay si Cindy. Mabilis ang ginawang pagmaneho ni Hendrix na tila ba gustong takasan ng sakit. Naiwan si Cindy sa parking, nakaluhod habang umiiyak. "Hendrix, bumalik ka! Pakinggan mo ko!" Sigaw niya, pero nawala na doon ang binata. Pag-uwi ni Hendrix sa penthouse ay halos mawasak ang puso niya sa sakit, pero hindi siya umiyak. Umupo lang siya sa sofa. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang galing sa city skyline ang naaaninag. Inilapag niya ang blue box sa coffee table. Binuksan niya yun. Tumambad ang 2 wedding rings sa plain gold. Walang design dahil sabi ni Cindy dati, ayaw niya ng maingay na singsing na tipong nagsusumigaw sa karangyaan. Gusto nito ng simple lang. Yung sila lang ang nakakaalam kung gaano yun ka-special. Kinuha niyang singsing na para sana kay Cindy. Sinukat sa pinky finger niya pero maluwag. "Para sa'yo to." Bulong niya sa dilim. "Akala ko, para sa'yo to." Naaalala niya kagabi. Yakap niya sa Cindy habang nakapikit. Nangako pa siya na hindi ito pababayaan. At nangako din naman ito, hindi siya iiwan. Pangako. Pero kanina, yakap-yakap ito ng iba. Kumuha si Hendrix ng bote ng whiskey sa bar. Hindi siya umiinom, pero ngayon ay kailangan. 1 shot, 2, 3. Habang umiinom ay naaalala niya lahat. Yung gabi sa kotse na kinuwento na Cindy lahat ng sakit. Yung gabi sa kama na magkayakap sila. Yung nangyari doon sa kubo. Yung gabi na sinabi ni Cindy na sa'yo na ako at akin ka na rin. Totoo ba talaga? O acting lang din yun? Kagaya ng plano nila para mapaniwala ang mga magulang. Ang tanga ko.
Bulong niya sabay bato ng baso sa pader. Nabasag yon at nawasak kagaya ng puso niya. Gago ako at naniwala ulit. Naniwala na mamahalin niya ako ng totoo. Sa kabilang banda, nasa tapat ng penthouse si Cindy. Nakaupo sa hagdan at basang-basa ng ulan. Hindi niya namalayang umulan pala. Kumatok siya, paulit-ulit. Hendrix, pagbuksan mo ko, magpapaliwanag ako, maniwala ka naman sa akin. Pero walang bumubukas. Sa loob ay nakasandal sa pinto si Hendrix. Naririnig niya lahat. Naririnig niya ang iyak ng dalaga. Rinig niya ang pangalan niyang paulit-ulit itong tinatawag. Pero hindi niya magawang buksan ang pinto. Kasi kapag binuksan niya, paniguradong patatawarin niya ito agad. Baka maniwala siya ulit. Baka masaktan na naman siya ulit. Pagod na siyang masaktan. Hindi ko kaya, Cindy. Bulong niya sa kabilang side ng pinto. Hindi ko kaya makita ka sa bisig ng iba. Kahit isang segundo lang. Hindi ko kaya. Sa labas ay umiiyak si Cindy sa ulan. Sa loob naman, wasak ang puso ni Hendrix sa dilim. At sa pagitan nila, isang pinto. Isang maling intindi. Isang yakap na hindi dapat nakita. Kinabukasan ay sumabog ang balita sa dalawang pamilya. Isang oras lang simula ng masagap ang chismis. Nasa penthouse na si Don Eduardo at Doña Carmen. Pulang-pulang mga mukha sa galit. Hendrix, ano nangyari? Totoo ba na nakipagbalikan si Cindy sa ex niya? Sigaw ni Don Eduardo. Hindi sila nagkabalikan. Kalmadong sagot ni Hendrix pero malamig ang mga mata. Nakita ko lang sila. Magkayakap. Magkayakap lang? Yun lang? Ani Doña Carmen. Anak naman, hindi ba pwedeng magpaliwanag muna bago magpasya? Pa, pagod na ako. Napapikit si Hendrix. Pagod na ako magduda. Pagod na ako matakot na iwan ako. Kung hindi siya sigurado sa akin, eh tiwag na. I-cancel yun ang kasal. Ako na magpapaliwanag sa pamilya ni Cindy. Napahawak si Doña Carmen sa dibdib. Anak naman, huwag kang badalos-dalos. Pag-usap muna kayo. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Matigas niyang sabi. I-cancel yun na. Pag-alis sa mga magulang, ay tumawag siya sa kaibigan. Bar tayo ngayon. Kailangan ko malasing. Sabi niya. Sa kabilang banda, umiiyak si Cindy sa kondo ng tita niya. Tumawag ang mama niya galing US. Anak, cancel na daw ang kasal niyo. Anong nangyari? Sabi ng mama Carmen mo, nakita raw si Hendrix na may kasama kang ibang lalaki. Ma, hindi po totoo yun. Pagod ang boses na sagot ni Cindy. Bigla ako niyakap ni Brian. Tinutulak ko siya pero nakita ni Hendrix yung yakap. Hindi na siya nakinig sa akin. Anak, kausapin mo siya, magpaliwanag ka. Ayaw niya nga makinig, ma. Sarado ng pinto niya sa akin. Pagkababa ng tawag, kinuha ni Cindy ang bag niya. Tara, bestie, inom tayo. Yakan niya sa kaibigan. Kailangan ko makalimot. Obsidian Bar. Doon sila pareho napadpad. Si Hendrix sa VIP booth kasamang 3 kaibigan. Si Cindy naman ay nasa bar counter kasamang best friend niya. Ilang baso ang naubos sa Cindy. Lasing na ito kaya naman ngayon ay sumasayaw na sa dance floor ang dalaga. Sabay sa malamyos na musika ay nagsimula itong gumiling habang nakahawak sa pole. Nagpalakpakan na mga kalalakihan doon. Mas lalo pang pinag-igihan ng dalaga ang ginagawang pagsayaw. Mapang-akit niyang ipinulupot ang mga binti sa pool at inakyat yon. Pagdating sa taas, pabaliktad siyang nagpadausdos pababa habang umiikot hanggang sa isang dangkal na lamang ang layo ng mukha niya sa sahig. Muling nagiyawan ng mga kalalakihan. Gusto niya makalimot. Makalimot sa sakit. Makalimot kay Hendrix. Makalimot kay Brian. Hanggang sa may humila sa braso niya. Malakas. Mainit yon at pamilyar. Lumingon siya. Doon niya nakita si Hendrix.
namumulang mata, amoy alak at galit. Sasayaw ka pa? Malamig na tanong ni Hendrix. Hinila siya nito palayo ng dance floor. Harap-harapan mo akong sinaktan. Tapos dito ka magpapakawala. Bitawan mo ko! Pagpupumiglas sa Cindy. Wala ka ng karapatan sa akin. Ikaw yung nag-cancel ng kasal. Ikaw mismo yung lumayo sa akin. Dahil nasaktan ako. Sigaw din ni Hendrix. Nasa labas sa sila ng bar sa parking lot. Nakita kita sa bisig ng iba. Ano gusto mong gawin ko? Mag-celebrate? Tinatakwil mo ako dahil sa isang yakap? Umiyak na si Cindy. Ilang beses ko sinabi, tinutulak ko siya. Pero ayaw mong maniwala. Mas pinaniwalaan mo yung mga mata mo kaysa sa bibig mo. Paano ako maniniwala? Sumigaw si Hendrix at binuksan ang pintuan ng kotse. Sakay, iuwi kita. Ayoko! Ayoko sumama sa'yo. Umuwi ka mag-isa. Iwanan mo ako dito. Sigaw niya, pero hinila pa rin siya ni Hendrix. Pinasok sa passenger seat, sinara ang pinto at nilak. Mabilis ang naging patakbo ni Hendrix. Kurbada dito, kurbada doon. Hanggang sa napatili si Cindy. Bagalan mo nga, baka mamatay tayo! Eh di mamamatay tayo. Sigaw ni Hendrix pero binagalan din kalaunan. Ayoko lang marinig ang boses mo ngayon. Ang sakit pakinggan. Pagdating sa penthouse, hilong-hilo si Cindy. Lasing, pagod, wasak ang puso. Tinulak niya si Hendrix pagpasok. Lumayo ka sa akin, ayoko sa'yo! Sinungaling ka. Sumigaw si Hendrix. Sinara nito ang pinto. Kung ayaw mo sa akin, bakit ka umiyak nung iniwan kita? Bakit ka nandito ngayon? Bakit ka sumama sa akin? Dahil tanga ako! Iyak ni Cindy. Dahil mahal pa rin kita kahit sinasaktan mo ko. Kahit hindi ka naniniwala sa akin. Tumigil si Hendrix. Tinitigan siya. Matagal. At sa isang iglap, hinila nito sa Cindy palapit. Hinawakan ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Cindy, bulong nito. Puno ng sakit. Puno ng pagod. Hendrix, mahal pa rin. Hindi na siya nakapagsalita pa nang sakupin ni Hendrix ang kanyang labi. Mapusok, mainit, parang may halong galit. Hindi tumutol si Cindy. Dahil lang totoo, namiss niyang halik ni Hendrix. Namiss niyang amoy nito. Ang yakap na hinahanap-hanap niya sa gabi. Pero nang naramdaman niya ang kamay ni Hendrix na gumapang sa bewang niya, ay bigla siyang natauhan. Hendrix, tama na. Bulong niya habang hinahalikan pa rin siya nito sa leeg. Lasing tayo. Hindi to tama to. Sagot ni Hendrix sa paos na boses. Kasi totoo to, Cindy. Lahat ng galit ko, lahat ng sakit, lahat ng pagmamahal ko, dito lang lumalabas kapag ganito tayo. Hindi na nakapagsalita pa si Cindy. At sa gabing yun, sa gitna ng away, ng alak, ng luha, nauwi lahat sa isang mainit na tagpo. Hindi na nila alam kung galit ba yun, kung pagmamahal ba yun, o kung desperasyon lang. Kinabukasan, nagising si Cindy dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya. Pagdilat ay tumambat ang puting kisame. Pamilyar yun. Nasa penthouse siya ni Hendrix pero wala doon ang binata. Ramdam pa niya ang labi nito sa balat niya. Sa labi, sa buong katawan niya. Totoo ang nangyari at hindi isang panaginip lamang. Napahawak siya sa kumot. Bigla siyang nanginig doon. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hiya at sa gulo sa dibdib niya. Nangyari ba talaga yon? Bulong niya sa sarili. Lasing kami. Nag-away kami. Tapos, hindi niya lubos maisip ang nangyari. Mabilis siyang bumangon. Isa-isa niyang dinampot ang mga damit sa sahig at sinuot kahit baliktad. Tumingin sa salamin ng dalaga. Gulo ang buhok. Namamaga ang labi. May bakas sa leeg dahil sa ginawa ni Hendrix. Napapikit siya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Lumabas doon si Hendrix na nakatapis lang ng towel sa bewang.
Tumutulo pang tubig sa basa nitong buhok, pababa sa dibdib. Nagkatinginan sila doon. Walang salita, walang good morning, walang ngiti. Sinulyapan lang siya ni Hendrix. Malalim ang tingin nito. Hindi malaman kung galit, kung pagsisisi, o kung pagmamahal. Umalis ka na. Ani Hendrix sa wakas. Parang bato ang boses ito sa lamig. Ni wala yung emosyon. Iatid kita o magta-taxi ka. Bahala ka. Napahawak sa Cindy sa dibdib. Parang sinaksak doon ang puso niya. Ang sakit. Ganun lang yan. Pagkatapos ng kagabi. Ganun lang. Paano yung mga nangyari sa atin noong nakaraan? Wala lang ba talaga yun ha, Hendrix? Anong gusto mong marinig? Sarkastikong wika ni Hendrix. Sorry, hindi ko sinasadya. Pero sinasadya ko, Cindy. Kasi gusto kita. Kasi mahal kita. Kasi pagod na akong pigilan ng sarili ko kapag lasing ako at kaharap kita. Napalunok sa Cindy. Hindi ganun yun dapat. Hindi dapat sa galit. Hindi dapat sa lasing. Ano dapat? Sigaw ni Hendrix. Dapat sa simbahan. Dapat may singsing muna. Dapat may I love you muna. Pero sinabi ko na sa'yo yun, Cindy. Pero mukhang hindi ko mapapantayan si Brian dyan sa puso mo. Kaya ngayon, ganito na lang tayo. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Cindy. Dahan-dahan siya lumapit sa binata at hinawakan ito sa dibdib. Hendrix, pakinggan mo ko. Kagabi natakot ako na mawala ka ng tuluyan. Ayoko mawala ka sa akin. Kaya nung hinalikan mo ko, hindi ako nagdalawang isip na tugunin ka. Kasi gusto ko rin eh. Gusto ko maramdaman na akin ka pa rin. Napapikit si Hendrix. Huwag mo akong pahirapan, Cindy. Kapag ganyan ang sinasabi mo, aasa ako ulit. At kapag umasa ako ulit, mas masasaktan ako kapag iniwan mo ko. Hindi kita iiwan. Bulong ni Cindy na yakap na ngayon si Hendrix. Mahigpit ang ginawa niyang pagyakap sa lalaki. Kaya nga ako sumunod sa isa bar nung malaman ko nandun ka. Sumayo ako sa dance floor para maagaw ang atensyon mo. Sumakay ako sa kotse mo kahit galit ako. Kasi ikaw pa rin yung pipiliin ko. Kahit masakit, kahit magulo. Hinawakan ni Hendrix ang braso niya, saka tinulak palayo ng dahan-dahan. Huli na, Cindy. Cancel ng kasal natin. Sinabi ko na sa mga magulang ko. Nahihiya na ako. Pagod na ako. Ako? Paano naman ako? Umiyak niyan sabi. Paano yung mga gabing may nangyari sa atin? Maraming beses yun, Hendrix. Paano ko pagbunga yun? Nanigas si Hendrix. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa ako sigurado. Mabilis na anya. Pinunasan ng dalaga ang luha. Pero late na ako. 1 linggo na. Hindi ko pa nasasabi sa'yo kasi nagulo lahat dahil kay Brian. Pero Hendrix, kung buntis ako, ano gagawin natin? Tumigil ang mundo ni Hendrix. Napatingin ito sa tiyan ni Cindy pagkatapos ay sa mukha. Naaninan niya rito ang takot, pero naroon din ang pag-asa. At sa sandaling yun, lahat ng galit ni Hendrix ay tila ba naglaho. Lahat ng pride niya nawala. Napaluhod ito sa harap ni Cindy, saka dahan-dahang hinawakan ng tiyan na parang isang babasaging kristal. May baby pa dito? Nanginginig ang boses itong bulong. Magkakaanak na ba tayo, Cindy? Napahugul-gulis siya noon, saka tumango. Hindi pa ako sigurado. Pero pakiramdam ko meron. Pakiramdam ko binigyan mo ko ng dahilan para hindi na kita bitawan, Hendrix. Hinila siya ni Hendrix. Niyakap siya nito ng napakahigpit. Mas mahigpit pa kesa kagabi. Sorry. Umiyak si Hendrix sa balikat niya. Sorry kung nagduda ako. Sorry kung hindi ako nakinig. Sorry kung hinayaan kitang umiyak mag-isa kagabi. Wala na yon. Umiiyak niya ring tugon. Basta ngayon nandito ka. Hindi mo ko binitiwan, diba? Matagal silang nagyakapan. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng pag-ibig na hindi nila alam kung paano ilalarawan.
Pakasal tayo. Seryosong sabi ni Hendrix nang maghiwalay sila sa pagkakayakap. Hindi dahil sa magulang natin, hindi dahil sa bata, kundi dahil gusto kita, Cindy. Gusto kita habang buhay. Gusto ko ikaw lang. Napangiti si Cindy sa gitna ng luha. Oo, papakasal ako sa'yo. Hindi dahil buntis ako, kundi dahil ikaw pa rin ang pipiliin ko, Hendrix. Hinalikan siya ni Hendrix sa noo. Marahan lamang pero puno ng pagmamahal. Pero bago pa man sila makahinga ay may malakas na katok silang narinig sa pinto. Hendrix, anak, may tawag kami sa church. Sabi nila pwede pa raw i-reschedule yung kasal. Kailan daw ang gusto nyo? Boses yun ni Doña Carmen, halatang excited na naman. Napatingin sila sa isa't isa. Halos isang buwan lang ang nakalipas mula sa engagement party ni Brian hanggang sa penthouse na ito, mula sa luha hanggang sa cancel ang kasal. Ngayon ay talagang final na, totoong magpapakasal na sila. Mabilis ang mundo, pero sa puso nila, tama lang ang bilis. Dahil minsan, kailangan mo munang mawasak para malaman mo kung sino yung bubuo ulit sa'yo. 2 araw matapos ang gabi sa penthouse. Tahimik, walang magulang, walang away, walang bar. Tanging si Cindy lang at Hendrix na nakaharap sa isang pity kit sa ibabaw ng lababo. Nanginginig ang kamay ni Cindy habang hawak ang pity. Pagkatapos ng 3 minutong paghihintay, lumabas doon ang 2 malinaw na guhit. Napatigil hininga si Cindy. Buntis ako, Hendrix. Oo nga, magkakaanak na tayo. Bulong din ni Hendrix. Mahigpit silang nagyakap doon na parang takot na mawala bigla. Natatakot ako, pag-amin niya. Takot ako na maging single mom. Takot ako na pipiliin mo lang ako dahil dito sa bata. Hindi. Hinapli siya ni Hendrix sa buhok. Pinipili kita kahit wala ang bata. Pero ngayong meron, mas lalo kitang pipiliin. Siya yung magiging dahilan para mas maging buo tayo. Kinagabihan ay nakapagpasya sila. Kailangang harapin si Brian. Kailangan tapusin ang gulo para malinis ang simula nila. Nasa isang coffee shop sila. Wala nang surprise. Wala na ring drama. Pagdating nila doon ay naghihintay na si Brian. Payat, maputla, halatang hindi nakatulog ng maayos simula nung araw na huli silang magkita. Cindy. Tumayo si Brian pagpasok nila. Hendrix, salamat sa pagpunta. Upo ka. Malamig na wika ni Hendrix. Naghila ito ng upuan para kay Cindy, saka inalalayan siya makaupo. Sa ilalim ng mesa ay magkahawak kamay sila. Brian, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matatag niyang sabi. Hindi na kita mahal. Hindi na kita babalikan. May nobyo na ako. Magkakaroon na ako ng sariling pamilya. Napahawak si Brian sa mesa. Pamilya. Ang bilis naman. 1 buwan lang, 1 linggo lang kasi totoo. Putol ni Hendrix. Inilapag dito ang ultrasound picture sa mesa. 3 weeks. Maliit na tuldok lang. Pero yun na yun. Dinadala ni Cindy ang anak ko. Next week ng kasal namin. Hindi dahil sa bata, kundi dahil mahal namin ang isa't isa. Tumingin si Brian sa ultrasound kay Cindy pagkatapos sa isa kamay nilang magkahawak. Saka ito biglang tumawa ng mapait. Grabe, ang bilis. Parang kagabi lang umiiyak ka sa akin sa gate ko. Ngayon, may iba ka na, may anak pa kayo. Ang tanga ko talaga dahil sinayang kita. Hindi ka tanga, Brian. Nagmahal ka lang ng mali. Kagaya ko dati. Pero ngayon, tama ng pagmamahal ko. At natagpuan ko yun kay Hendrix. Nanginginig na tumayo si Brian. Sana maging masaya kayo. Sana hindi mo rin siya saktan kagaya ng pananakit ko sa kanya. Tumingin ito kay Hendrix. Alagaan mo siya. Kung hindi, babawiin ko siya sa'yo. Tumango si Hendrix. Tatandaan ko yan. At hindi mo kailangang pagbantaan. Kasi ako mismo, buhay ko ilalagay ko sa peligro para sa kanya at sa anak namin. Tumalikod na si Brian. Paglabas ay narinig pa nila ang malalim nitong paghinga. Parang pigil na huwag umiyak doon. Napayuko sa Cindy nang makaalis si Brian.
Naaawa ko sa kanya, Hendrix. Alam ko. Hinaplos ni Hendrix ang pisngi niya gamit ang hinlalaki. Pero naawa ka kasi mabait ka. Hindi dahil mahal mo pa siya. Tama ba? Tama. Ngiting tugon niya. Kasi nasa iyo na lahat ang puso ko. 100%. Walang natira para sa iba. Pag-uwi sa penthouse ay mas tahimik ng lahat. Inihiga ni Hendrix si Cindy sa kama. Dahan-dahan na parang babasagin. Huwag ka nang magbuhat ng mabigat. Utos nito. Ako na lahat. Ako na magluluto. Ako na maglilinis. Ang trabaho mo na lang, magpahinga at alagaan ang sarili mo at ang anak natin. Ang bossy mo naman. Biro ni Cindy pero kinikilig. Hinaplos niyang kanyang tiyan. Baby, narinig mo yon? Daddy mo, CEO pero nagiging nurse pagdating sa akin. Lumuhod si Hendrix saka idinikit ang tenga sa tiyan ni Cindy. Baby, ako to daddy mo. Kapag lumaki ka, huwag ka magagalit sa amin ha. Kasi kahit nag-away kami, mahal na mahal ka namin. Napaluha si Cindy. Ang corny mo. Corny pero totoo. Ngiti ni Hendrix. Marahan siya ditong hinalikan sa tiyan. Kinabukasan ay tumawag ang mga magulang ni Hendrix. Hendrix, anak? Totoo ba? Buntis si Cindy? Gulat na gulat si Doña Carmen sa phone. Oo ma, Kalmadong sagot ni Hendrix. itutuloy namin ang kasal next week. Simple lang, kayo lang mga magulang at close family ang imbitado. Ay, Diyos ko! Apo! May apo na ako! Iyak ni Doña Carmen sa kabilang linya. Cindy, anak, mag-iingat ka ha? Padadalang kita ng vitamins. Padadalang kita ng yaya. Ma, kaya ko po. Hayaan mo ng mama mo. Sabi ni Don Eduardo na inago ang phone mula sa asawa. Hendrix anak, proud kami sa'yo. Hindi dahil sa apo, kundi dahil pinili mong panindigan ang pagkakamali mo. Pagkababa ng tawag ay malalim na huminga si Cindy. Hendrix, ready ka na bang maging tatay? Tanong niya. Hindi pa. Pag-amin ni Hendrix, umupo ito sa tabi niya sa sofa, saka inihilig ang ulo sa kanyang balikat. Pero kapag ikaw ang kasama ko, kakayanin ko. Pag ikaw at baby ang kasama ko, kaya ko lahat. Dumaan ang 1 linggong preparasyon sa kasal. Simple lang, pamilya at iilang kaibigan lang ang inimbita nila. Gabi bago ang kasal ay hindi sila magkatabing natulog. Sabi kasi ni Tita Marites, bad luck daw pag magkasamang groom at bride night before the wedding. Kaya si Cindy naroon sa kondo ni Tita Marites, samantalang si Hendrix naman ay nasa penthouse mag-isa. Pero magka-video call sila buong gabi. Hindi natutulog. Nagkukwentuhan lang tungkol sa pangalan ng baby, tungkol sa kulay ng kwarto, tungkol sa pangarap. Anong gusto mo? Lalaki o babae? Tanong ni Cindy. Kahit ano, basta kamukha mo. Para pag tumingin ako, dalawa kayo mamahalin ko. Kinilig si Cindy. Ang sweet talaga mo kapag pagod. Ikaw nagpapagod sa akin eh. Ngiti ni Hendrix. Pero masaya ako mapagod para sa'yo. 4:00 na ng umaga, nang tuluyan silang makatulog. Pero kahit puyat, gumigising sila ng 6 a.m. Excited, kinakabahan, pero masaya. Araw ng kasal. Pagbukas sa Cindy ng pinto ng simbahan, ay naroon na si Hendrix. Nakatayo habang naghihintay sa altar. Nakasuot ito ng simpleng itim na barong. Pero sa mata ni Cindy, ito na ang pinakagawapong lalaki sa mundo. Hawak siya ng papa niya sa kamay habang papalapit sa kinaroroonan ni Hendrix. Pagdating niya sa altar ay bumulong si Hendrix. Late ka ng 5 seconds. Gumiti si Cindy. Sorry, na-traffic yung puso ko papunta sa'yo. Nagtawanan ang mga bisita dahil sa kilig. Tumawa din si Hendrix, pero hawak niya ng napakahigpit ang kamay ni Cindy. At nang sinabi ng pari na you may now kiss the bride, dahan-dahan siyang hinalikan ni Hendrix. Marahan at malambot ang halik nito. Mahaba at parang pangako. Ito na yung kasal na hindi nila binalak. Ito na yung pag-ibig na hindi nila inasahan. Ito na sila, Mr. and Mrs. Villarreal. At sa loob ni Cindy, may maliit na Villarreal na lumalaki. Makalipas ang 10 years, Sabado ng umaga sa Villarreal Mansion, Forbes Park. Mama,
Ma, nasaan ang brush ko? Mama, inagaw ni Kiko laruan ko. Mama, pwedeng chocolate na lang almusal? 6 na boses, 6 na bata ang nagtatakbuhan sa hallway. Si Cindy nakaduster lang, nakatali ang buhok at may eye bags na pang CEO. Hawak niyang kape pero inaamay lang at hindi iniinom. Buntis na naman kasi siya ng 2 months. Hendrix, tulungan mo ko! Sigaw niya mula sa kusina. Papasok na ako sa office! Sigaw ni Hendrix mula sa second floor. Nakabarong na pero may toothpaste sa pisngi kasi binuhat nito ang kaninang bunso nila. Pero 5 minutes lang, kayang-kaya ko to. Hendrix Jr., 10 years old, panganay, seryoso, mini CEO. Ma, check ko stocks mo habang nagkakape ka. Sophia, 8 years old, pangalawa, palabiro, kamukha ni Cindy. Ma, pwede ba pink ulit buhok ko? Elijah, 6 years old, pangatlo, maligalig. Daddy, bakit bilog mundo? Bakit hindi square para mas madali maglaro? Amara, 4 years old, pang-apat at feeling prinsesa. Ma, hindi ako kakain gulay. Prinsesa ako. Ang prinsesa kumakain lang ng cake. Lucas, 2 years old, pang-5 pero sobrang kulit. Dada! Dada! Buong araw yun lang ang salita nito. At Mia, 1 year old, bunso, palangiti ng pagkatamis-tamis. Lahat ay kinikilig kapag gumiti na ito. 6 lahat, 6 na anak. Sa loob ng 10 years, walang pahingang matres si Cindy. Buntis, panganak, breastfeeding, buntis ulit. Ganoon ang life cycle niya. Ma, kailan ka titigil? Tanong ni Sofia minsan. Pagod ka na eh. Hindi titigil ang mama niyo. Sagot ni Hendrix na nakayakap sa asawa. Kasi ang mama niyo machine. Gumawa ng apo, walang off button. Nagtawa na ng mga tao sa loob ng bahay. Pero totoo, tuwing sasabihin ni Cindy na delayed siya, ngingiti lang si Hendrix. Hahalikan ng tiyan niya at iwe-welcome ang bago nilang anak. Kaya tuwang-tuwang magulang ni Hendrix. Tuwing linggo ay naroon ang mga ito. May mga daladalang laruan, vitamins at isang truck ng diapers. Apo number 7 na naman? Sigaw ni Doña Carmen na umiiyak sa saya. Eduardo, narinig mo yun? May apo number 7 na naman tayo. Mag-hire na tayo ng school bus. Seryosong ani Don Eduardo. Hindi na kasya sa SUV yung mga apo ko. Nang gabing yon ay nasa garden si Cindy. Nakaupo lang. Pagod habang hawak ang 2 months na tiyan. Lumapit si Hendrix at umupo sa tabi niya. 40 years old na ito ngayon, pero napakagwapo pa rin. Kulay abo ang mata na laging nakatingin kay Cindy, na parang first time pa rin. Pagod ka na ba? Tanong ni Hendrix. Hinaplos ito likod niya. Oo, pag-amin ni Cindy. Pagod na ako magbuntis. Pagod ako magpadede. Pagod akong maglaban ng 7 sets ng uniform araw-araw. Tigil na tayo? Seryoso ang matang tanong ni Hendrix. Kapag sinabi mong tigil, tigil. Vasectomy na agad ako bukas, promise. Napatingin si Cindy sa asawa. Sa mga anak nilang naglalaro sa damuhan at sa apo number 7 sa tiyan niya. Sa lalaking 10 years na, pero tuwing titingin sa kanya ay talaga namang kinikilig pa rin siya. Ayoko. Ngiting Anya sabay kabig sa leeg nito. Kasi kahit pagod ako, masaya ako. Kasi ikaw yung kasama ko. Kasi pamilya natin to. Maingay, magulo, pero atin to. Hinalikan siya ni Hendrix sa noo. Salamat Cindy. Sa 10 years, sa 6 na bata, sa baby number 7, sa buhay na binigay mo sa akin. Wala yun Mr. Villarreal. Ngiti ni Cindy. Trabaho ko na yun habang buhay. Manggulo sa buhay mo. Mag-anak ng anak mo. Yung mahaling ka araw-araw. Biglang tumakbo si Lucas. Dada! Dada! Tingin! Sunod naman si Amara. Daddy, tingin! Drawing ko! At sunod naman si Elijah. Dad, question! Bakit? Napahawak si Hendrix sa sentido. 6 kayo. Isa lang daddy nyo.
6 kami, pero ikaw lang daddy namin. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Nagkatawanan ang lahat. Kinagabihan, pagtulog ng mga bata, ay tahimik na ang bahay. Tanging tunog lang ng aircon at yung paghinga ni Cindy habang nakaunan sa dibdib ni Hendrix. Hendrix, bulong ni Cindy sa dilim. Alam mo, 10 years ago, nagpunta ako sa gate ni Brian para i-surprise siya. Akala ko siya na yun. Alam ko, sagot ni Hendrix. Hinalikan nito ang buhok niya. Pero yung totoo, surprise. Ikaw pala yun. Yung lalaking binasad ko ng college. Yung lalaking sumakay ako sa kotse nang hindi ko kilala. Yung lalaki ngayon, ama na ng 7 kong anak. Tumawa si Hendrix ng mahina. 6 pa lang anak natin, mahal. Number 7 na sa oven pa. Ay, oo nga pala. Tumawa rin si Cindy. Grabe, walang pahinga talaga tong matres ko. At walang pahingang puso ko sa pagmamahal sa'yo. Sagot ni Hendrix at niyakap siya na mas mahigpit. Kaya kahit umabot pa ng 2 dosenang anak natin, okay na ako. Basta ikaw yung mama nila. Napapikit sa Cindy sa sobrang saya. Ito na yung happy ever after nila. Maingay, magulo, puyat, pagod, pero puno ng pag-ibig. At sa bawat sigaw at tawanan ng mga anak nila, lalo lang tumitibay ang kanilang pag-iibigan. Patunay na tama sila. Na minsan yung lalaking binastad mo ng college, yung pala yung lalaking ibibigay sa'yo ng tadhana. Sana po'y nagustuhan yung kwento natin ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!